Mga naglalakihang battery, di na mangangailangan ng diesel. Walang maingay na makina. Ilan lang yan sa features ng electric bus. Ang dalawang electric bus na ito ang kauna-unahan sa bansa para sa isang provincial operation. So Victory Liner's move to go electric is a way for us to do research and development. Gusto din namin makakontribute sa lower carbon emissions ng mundong to kahit papano. We will never know if an electric bus is a cost-effective vehicle if we do not try it. Kasama ako sa mga unang sumakay sa road test ng electric bus sa matraffic na EDSA. Sa loob ng 1.5 oras, 5% lang ang nabawas sa baterya. Ang fully charged na baterya ng bus ay kayang bumiyahe ng hanggang sa 400 kilometers. Tutulong ang Department of Transportation para maglatag ng mga charging station. We are talking with different companies who could fill up the void or the need for the charging stations all over the Philippines. No? It's the initial program or step of the government, a lower tariff, incentive for the manufacturers, and then invitation for charging stations. But definitely, on the part of the government, we have to think of more programs, more ways to help. Abot ng 100 tons ng carbon dioxide emission ang mababawas kada taon sa paggamit ng isang electric bus. Simula ngayong Disyembre, bibiyahe na ang dalawang electric bus sa rutang Cubao, Quezon City patungo ng San Fernando City, Pampanga na may tig-3 round trip.